Sa Seoul, South Korea, nagmamay-ari si Shin Rumi ng isang patok na fried chicken restaurant. Di siya nag-aral ng kolehiyo dahil mas gusto niyang tulungan ng nanay niya dahil iniwan sila ng kanyang ama nung bata pa siya. Pero may mas malaking problema si Rumi at ang mga kapitbahay niyang shop owner. Binili kasi ng mayamang businessman ang lugar nila, kaya pinapa-demolish ng Tyson Company ang lahat ng shop sa lugar nila para tayuan to ng shopping mall na di man lang sila babayaran. Isang gabi, nagising si Rumi nang dumating ang demolition team at puwersahan siyang pinalabas ng mga ito. Dumating ang nanay niya pero dito pinapasok. Kaya kumuha to ng van at dumaan sa gitna nila. Pero sa pilitan din siyang nilabas sa van. At di inaasahang nabagok ang ulo niya sa semento. Kaya nawalan siya ng malay. Dumating yung mga kapitbahay nila at agad nila siyang sinugod sa ospital. Pero agad din siyang binawian ng buhay. Pero sa pagpatak ng huling luha niya, kasabay nito ay may bumagsak na bulalakaw sa kabundukan. Naglabas to ng kakaibang enerhiya na humalo naman sa lupang dinadaluyan ng tubig. Kinaumagahan, uminom ng tubig sa bundok ang tatay ni Rumi na si Shin Sok-yeon at napansin niyang masama ang lasa nito. At kahit nang makarating na siya sa trabaho bilang gwardya, ay dinadaing niya na masakit ang tiyan niya at hinala niya ay dahil to sa ininom niyang tubig. Kinagabihan, habang nagmemeryenda siya sa harap ng isang store, ay nakaramdam siya ng matinding pananakit ng tiyan. Habang nilalabanan niya yung sakit ay umangat ang lahat ng bagay mula sa lapag. Bigla din nahawi yung mga lamesa sa paligid niya. Nawala na din yung sakit ng tiyan niya. Pero pinalis siya nung may-ari dahil akala nito ay nanggugulo siya. Nang makauwi na siya sa maliit at makalat niyang apartment ay humiga siya at maninigarilyo. At nang inabot niya yung lighter ay kusatong pumunta sa kamay niya. Kaya nagtaka siya kung paano yun nangyari. Pero nawala ang atensyon niya nung biglang tumawag ang anak niyang si Rumi para sabihing patay na ang nanay nito. Kinabukasan ay pumunta siya sa burol. Pero nilagpasan niya lang si Rumi dahil di niya to nakilala. Bata pa kasi to nang huli silang magkita. Hindi sila gaanong nag-uusap dahil masama ang loob ni Rumi dahil sa pag-iwan niya sa kanilang mag-ina. Ilang saglit pa ay dumating si President Min. Siya ang presidente ng Tyson Company. Galit si Rumi dahil sila ang dahilan ng pagkamatay ng nanay niya. Pero ginigiit nila na aksidente daw ang nangyari. Kaya tinapon lang ni Rumi yung abuloy niya. Dumating din doon si Jung Hyun, ang abogadong umaasikaso kina Rumi. Pinakita niya kay Sok-yeon ang gulong dinulot ng demolisyon. Nalungkot si Sok-yeon nang makitang wasak na ang restaurant ni Rumi pero nangako si Jung Hyun na gagawin niya ang lahat para makatulong. Pero iniisip ni Sok-yeon na may gusto lang to kay Rumi. At habang pauwi siya ay naalala niya kung gaano kasama ang loob sa kanya ni Rumi. Kaya nagalit siya sa sarili niya. At nang nagdabog siya ay tumalsik yung basurahan. Kaya naalala niya yung nangyari sa lighter. Kaya nagmadali siyang umuwi at muli niya tong sinubukan. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat, nagkaroon pala siya ng telekinetic power, hanggang sa nagawa niya ng paggalawin ang lahat. Pumunta siya sa kasama niyang gwardya at tinanong niya kung malaki ba ang sweldo ng illusionist. Sabi naman nito ay mayroon daw club na naghahanap ng illusionist at kaya daw kumita ng milyon sa isang gabi. Kinaumagahan, nang malibing na ang nanay ni Rumi, ay bumalik silang lahat sa lugar nila. Nagkalat daw ang mga tauhan ng Tyson Company sa paligid upang magbantay at manggulo. Kaya minungkahi ni Mr. Kim at ang asawa niya na gumamit na lang sila ng dahas para lumaban. Pero ani Jung Hyun, sila ang magiging masama sa paningin ng publiko kaya hintayin na lang nilang makausap niya yung prosecutor. Pero alam daw nilang nabibili ng pera ang batas. Sumabat naman si Sok-yeon. Delikado daw ang iniisip nila kaya mas maganda kung maghanap na lang sila ng ibang trabaho at pag-aaralin niya na lang si Rumi. Kaya nagalit ang lahat sa kanya at pinalabas siya ni Rumi. Kinagabihan, nag-apply siya doon sa club. At nang pinakita niya yung power niya, ay agad siyang tinanggap bilang performer. Sa sumunod na araw, nakipagkita sila sa prosecutor. Pero may masamang balita. Ayon daw sa autopsy ng nanay ni Rumi, ay namatay to dahil sa sarili nitong pagkakabagsak. Si Sok-yeon naman ay naghihintay kay Rumi. Pero nang dumating ay di siya nito pinansin. Inaya niya si Rumi makipag-usap ng pribado, kaya niya na daw pag-aralin si Rumi dahil meron na siyang trabahong malaki sweldo. At para patunayan, ay pinakita niya ang kapangyarihan niya. Pero di naniwala si Rumi at iniisip niyang tricks lang yon. Gusto lang daw siyang ilayo ng tatay niya na tulad ng pagtakas nito dati. Pero ani Sok-yeon ay umalis lang siya para di sila madamay sa napakalaki niyang utang. Pero ganun pa man ay di naniwala si Rumi. At habang palis naman si Sok-yeon ay napansin niya yung mga tauhan ni President Min. Marami ang mga to at papunta kina Rumi. Kaya bumalik siya para sumunod. Alam na rin ni Rumi ang parating na panganib. Kaya umalis si na Mr. Kim para tumawag ng pulis habang ang lahat naman ay naglalagay ng barikada. Pero napasok pa rin sila ng demolition team habang nagre-record naman sina President Min. Argabyado sila sa dami ng demolition team. Pero noon din ay dumating si Sok-yeon.
Ginamit ni Seokhyun ang kapangyarihan niya para pigilan ang pag-atake ng demolition. Kaya natakot ang mga ito sa kanya. May isang nagbida-bida pero binalian lang to ni Seokhyun. At nang dumating yung mga pulis ay sinama silang lahat sa police station. Nagsisihan silang lahat doon. Pinakita ni Min yung kuha ng video kung paano sila ginulpi ni Seokhyun. Pero nang panoorin na yung footage sa video ay parang imposible naman daw yun. Kaya inisip nung pulis na tricks lang yun. At dahil walang may kakaso sa kanila ay pinalabas silang lahat sa station. At nagtawanan silang lahat pagdating sa labas dahil nagmukhang tanga sina President Min. Tapos ay pinasalamatan nila si Seokhyun. Nung gabi din na yon, nakita ng mga tao ni Min na lumulutang yung mga basura. At kasama na din sa lumutang yung sasakyan nila. Si Seokhyun pala, ginagamit niya yung power niya para gumawa ng mas matibay na barikada na magiging proteksyon nila. Tinanong ni Jonghyun kung paano siya nagkaroon ng power. Sagot niya naman, sa tingin niya daw ay binigay yon ng asawa niya para maging mas mabuting ama kay Rumi. Yung mga tauhan naman ni President Min ay gusto nang mag-resign dahil sa takot. Pero galit na tumawag yung mayari ng kumpanya dahil ang tagal nilang makuha yung lupa ni Rumi. Kinabukasan, kinausap siya ng may-ari ng kumpanya na si Director Hong. Nakangiti lang to na tila hindi galit. Pero maya-maya pa, tumawag to ng mga tao at pinagulpi niya si President Min. Kasunod ay nag-record siya na kunwari ay di niya kilala sina President Min at isa din siya sa biktima nito. Ito ang paraan niya para di siya mademanda sa mga ginawa niya. Nagsumbong si Min na malaking hadlang sa kanila si Seokhyun. Tugon naman ni Hong ay alam niya na ang tungkol doon at siya na daw ang bahala. Sa sumunod na araw, lumabas sa balita yung video ni Seokhyun. At hinala ng mga eksperto ay gumagamit siya ng shockwave na armas na binigay sa kanya ng North Korea. Makalipas ang 2 araw, dumating ang 2 pulis para arestuhin si Seokhyun. At para wala ng gulo ay mapayapa siyang sumama. Humingi ng tulong si Rumi kay Jonghyun at nangako naman to na pupunta agad. Pero noon din ay tumawag yung prosecutor para sabihing sumuko ang isang tauhan ni Taesan para aminin na siya ang nakapatay sa nanay ni Rumi. Lahat ng ito ay palabas ni Hong. Nagbayad siya ng tauhang aamin sa pagpatay para mas arado agad ang kaso nila. Pinasarado niya din yung kumpanya nila at muling nagbukas gamit ang ibang pangalan at panibagong kontrata para matuloy ang pag-demolish. At ngayong wala na si Seokhyun sa eksena, ay muli silang nagpadala ng demolition team. Tinawagan ni Jonghyun si Rumi para sabihang tumakas pero lalaban daw si Rumi hanggang katapusan. Pinuntahan naman ni Hong si Seokhyun. Inalok siya nitong magtrabaho sa kanya. Dahil kung hindi ay magsasalita daw siya sa publiko na delikadong tao si Seokhyun. Bibigyan daw siya nito ng oras para makapag-isip kaya iniwanan siya nito ng calling card at matapos ay agad na rin tong umalis. Habang may mga media sa paligid, sinamantalang umabante ng demolition. Hinagisa naman sila ng Molotov ni Rumi upang dumipensa. Pero gumamit ng excavator yung mga pulis kaya napilitang tumakbo si Rumi. Kaso nahulog siya at nadaganan naman si Mr. Kim. Agad niya tong tinulungan kaso tinamaan ng excavator yung mga Molotov kaya sumabog to at tumalsik sila. Buti na lang tinulungan sila ng isa nilang kasama. Nasakop na ng mga pulis at demolition team yung buong lugar nila, kaya unti-unti na silang nako-corner. Hindi na din makapasok sa lugar si Jonghyun. Tinawagan niya si Rumi na nagtatago sa isang kwarto. Sinabihan niya siyang tumakas dahil huhulihin sila. Nasa balita ang mga pangyayari na nakita naman ni Seokhyun sa TV sa presinto, pero bigla nilang pinatay yung TV. Kaya kinuha ni Seokhyun yung isang cellphone para malaman niya kung anong nangyayari. Dati niya nang pinabayaan si Rumi pero di na siya papayag ngayon. Kaya ginamit niya ang kapangyarihan niya para makatakas. Nang tumalon siya palabas sa presinto ay bumagsak siya malapit kay Hong. At dahil sa galit ay dinurog niya yung kotse nito. Tapos ay tumalon siya ng mataas at nadiskubre niyang kaya niya palang lumipad. Kaso di niya pa to makontrol ng maayos. Pero kailangan niyang saklolohan si Rumi kaya muli niyang sinubukang lumipad. Habang kina Rumi naman, tumakbo sila sa rooftop pero naabutan si Mr. Kim. Kaya nabitin siya sa stairway at binomba pa siya ng bumbero kaya dumulas yung kamay niya. Buti na lang dumating si Seokhyun para sagipin siya. Muling lumipad si Seokhyun at pumunta siya sa isang gusali pero marami din palang kalaban dun. Inisprayan siya ng fire extinguisher at dinagana ng mga ito upang pigilan. Pero hindi siya pumayag na matalo. Nang makawala na siya ay muli siyang lumipad para puntahan ng iba pang kalaban. Habang tumutulong naman si Jonghyun na patawirin yung iba sa kabilang rooftop. Kaso nahuli ng mga pulis si Rumi at dinala siya sa nakabitin na container. Ginugulpi na ng demolition yung iba. Buti dumating si Seokhyun para tumulong. Pero pinagtulungan din siya ng mga kalaban. Pero no-match pa rin sila kay Seokhyun. Kaya tumulong na rin siyang itawid yung iba. Babagsak na yung kinalalagyan ni Rumi kaya montik nang mahulog yung isang pulis pero tinulungan to ni Rumi habang pinipilit naman silang ilapit ni Seokhyun. Pero di sadyang nahulog si Rumi. Kaya mabilis na lumipad si Seokhyun para sagipin siya.
Binalik niya si Rumi sa mga kasama nito at binili niya kay Jonghyun na alagaan siya. Matapos ay agad na din siyang umalis. Pinuntahan niya si Min at sinuntok niya to. Matapos ay kusa siyang nagpaposas at sumuko sa mga pulis. Makalipas ang 4 na taon, nakalabas na sa kulungan si Seokhyun. Sinundo siya ni Jonghyun at sinabing engaged na pala sila ni Rumi. Dumaan sila sa lugar na dati nilang pinaglaban pero bakanteng lote na lang pala to ngayon at di daw matuloy-tuloy ang pagtatayo ng mall dito. Kinagabihan, pumunta sila sa isang restaurant at nandun din yung mga kaibigan nila. Ito na pala ang bagong business ni Rumi. Ginamit niya yung power niya para mag-serve at pinakitang siya pala ang pangalan ng restaurant na to. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang movie recap na tulad nito. Maraming salamat po sa panunood.